Sabi ko nga, sana hindi ko sinanay ang sarili ko sa presensya ng demonyo. Sana din naisip ko noon pa na mag-type na lang at ipabasa sa mga kaibigan ko. Siguro hindi ako lumala. Sana walang inosenteng nadamay pa. Ang kaso duwag ako. Makasarili. Hindi ko kasi napansin hanggang sa huli na. Wala akong maayos na tulog mula nang malaman ko ang totoo kay Roniel. Napaka-active ng isip ko. Halos ayaw kong tulugan si nanay. Napaparanoid ako pag hindi nagre-reply agad si Lab. Imbis na tumaba, mas namayat pa ako kaysa nung dati. Para akong may sakit. Noong una, akala ko nakakaidlip lang ako. Yung bang hindi ko namamalayan. Akala ko normal lang na ang huli kong naaalala. Nagfo-photocopy ako sa faculty. Tapos magmumulat ako ng mga mata. Nasa bahay na ako. Nakaharap sa naka-on na TV pero static lang. May hawak akong DVD. Akmang isasalpak ko na sa player. Lutang. Ayan ang tamang tawag sa inakala kong nangyayari sa akin. Lutang kasi hindi nakakatulog ng maayos. Kaya hinayaan ko at wala akong pinagsabihan. Mula din kasi nang magsimula na maranasan ko yung ganito, hindi na masyadong nagpaparamdam. Yung demonyo. Andyan pa rin siya sa likod ko. Pero minsan sa isang araw, isang beses na lang siyang magparamdam. Bigla na lang magpaparamdam. Hindi ko inaasahan. Kaya nagugulat talaga ako. Kaya buti na lang mag-isa ako pag lumalabas siya. Kasi baka hindi na ako nakakapagkwento sa inyo. Pero siguro sa dami ng masasamang nangyari dahil sa akin. Siguro, sana ganun na lang ang nangyari. Isang araw, may boses akong narinig pero hindi yung tipikal na gamit ng demonyo. Pamilyar yung boses. Parang boses ko. Alam mo ba si Grace may lalaki? Yung ex niya na inagaw ng kambal niya sa kanya. Kinontak siya ulit tapos na-excite ang gaga. Biruin mo yun, you are the pastor's wife. Tapos malandi ka? Natigil ako sa pagsasalita nun, kunwari hinilit ko ang pagitan ng mga mata ko. Pero sandali lang naman. Kahit nang marinig ko ulit ang boses, hindi na ako tumigil ulit sa pagtuturo. Nabigla lang talaga ako nung una dahil nga boses ko ang gamit niya. Nang makauwi ako sa bahay, hindi ko alam kung bakit kinausap ko siya. Bakit ako nagtanong sa kanya? Kinuha ko ang cellphone ko at kunwari may kausap ako. Baka kasi may makakita sa akin na nagsasalita akong mag-isa. Kung meron man kasi akong natutunan na totoo mula sa Bible School, yun ay hindi talaga alam na mga demonyo ang nasa isip natin. Tama si Kuya Jojo, tama si Rudy. Ang kaya lang nilang gawin ay impluwensyahan ka sa maiisip mo at doon ka nila mahuhuli. Mabait si Ate Grace, hindi niya gagawin yun kay Kuya Jojo at Job. Kako. Ilang minuto na nag-antay ako ng sagot pero wala. Ang nasa isip ko nun, baliw na ba ako? Balak ko na rin kasi talagang magpa-doktor noon. Tapos bigla na lang narinig kong may tumawa. Yung bang nagpipigil ng tawa? Ikaw talaga, Simon. Hindi ka na natuto sa Noel nyo. Lahat naman tayo may baho. Si Ramon. Kahit si Jojo nga mismo eh. Kahit nga si Ice. Si Eunice nga rin eh. Lahat kayo makasalanan. Lahat kayo makakasama namin sa impyerno. Napalunok ako. Kako, naninira ka lang. Eh di halika, tignan mo. Tamang-tama, nandyan sila sa may ermita. Sagot naman nito,
Sinunod ko siya. Talilis akong nagbunta. Hindi lang naman ako ang nakakita sa kanila pati mga taga sa amin. Kaso sa paningin nila, parang si Ate Grace at ang kasama niya ay mag-asawa. Magkahawak kamay lang naman kasi sila. Habang nakatingin sa mga nagnininggas na mga kandila. Pero para sa akin nakilala si Ate Grace. Nainis. Kasi bakit? Akala ko masaya sila ni Kuya Jojo. Tumalikod na ako. Dapat pupunta na ako kay Kuya Jojo. Dapat magsasabi na ako. Kaso may narinig ako. Paglingon ko, lahat ng tapang nawala. Si Noel. May dala siyang pagkain. Narinig ko pa yung sinabi niya na doon na lang sila sa puntod ni Jaja kasi mas tago. Tara na, magsumbong ka na. Sabi ng demonyo. Pero naduwag na naman ako. Umuwi na lang ako, nagmukmok sa kwarto. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. 2 buwan matapos kong mahuli si Ate Grace, umalis siya. Akala ni Kuya Jojo may nangyari sa kanilang mag-ina. Ang paalam lang naman daw ay ipapasyal si Job sa SM. Kaso hindi pa sila umuuwi, hating gabi na. Alalang-alala si Kuya Jojo. Nakihanap na rin ako kahit pa alam ko naman na pwedeng sumama na si Ate Grace dun sa lalaki. Ang hindi ko kayang makita ay yung pagpapanggap din ni Noel na concern siya kay Kuya Jojo. Ay, pareho lang naman kayo eh. Kung sinabi mo na sana kay Jojo, edi sana baka naayos pa nila kung anong problema. Huwag kang matakot dyan kay Noel. Sabi ng demonyo. Pero naaalala ko talaga si Dionisio. Ayaw kong matulad sa kanya. Ayokong maging pabigat sa pamilya ko, lalo na sa nanay ko. Pero hindi pa rin kasi ako pinatatahimik ng konsensya ko eh. Gusto ko rin naman talagang malaman ni Kuya Jojo ang totoo, kaya may naisip akong paraan. Bumili ako ng SIM na bago. Gamit yun, tinext ko si Kuya Jojo. Yung demonyo, tanong ng tanong kung anong ginagawa ko. Ako naman tuwang-tuwa kasi napatunayan ko na talagang totoo yung sinabi ni Rudy. Hindi nag-reply si Kuya Jojo pero makalipas lang ang 1 oras mula nang i-text ko siya sa number na bili kong bago. Pinatigil niya na si Eunice na mag-print ng flyers pati kami ni Paul na kasama sa nagkakabit. Ang buong akala ng lahat bumalik na si Ate Grace. Pero pinakita ni Kuya Jojo yung text sa kanya. Mabuti nun ino-off ko yung cellphone ko kasi hindi ko pa matanggal yung SIM na bago gawa nga ng magkasama kami ni Paul. Dumating siya agad bago ko matanggal yung SIM. Mabuti na lang talaga at na-off ko kasi si Ice, inagaw yung cellphone ni Kuya Jojo at denial yung number. Hindi Kuya Jo, hindi ako maniwala na magagawa ni Ate Grace yan sa'yo. Baka nakidnap sila Kuya. Maya-maya sabi ni Noel. Sauce! Sabi naman ni Ice tapos nakaingos na. Ang baba naman ng tingin mo kay Ate Grace para maniwala sa ganyan Kuya Ice. Sagot naman ni Noel. Tahimik kaming lahat nun, walang umawat kahit nga si Lynn eh. Lalo na nung namewang na si Ice. Sa tingin mo, tanga si Jojo para patigilin tayong lahat at pauuwiin at ipakita yung text na yan kung hindi niya alam sa sarili niyang totoo yan? Mag-isip ka nga Noel, ang baba naman ang tingin mo kay Jojo. Sagot ni Ice kay Noel. Si Kuya Jojo ang lumapit kay Ice at pinaupo siya. Yaan niyo na, kung ayaw niya na, sige lang. Makikiusap na lang ako sa kanya na huwag niyang ilalayo si Jo. Umiyak na si Kuya Jojo. Niyakap naman agad siya ni Ice sa leeg. Joke pero malapit sa leeg. Tahan na Kuya, sabi ni Noel. Kaiiyak lang patatahanin mo na? Ang scallops mo naman? Tanong ni Ice. Pigil na pigil kong tumawa pero si Paul hindi niya pinigilan. Tapos may narinig ako. May umangil. Tapos napatingin sa akin si Sir Medrano at Sir Anton kahit si Ice.
Ano ka, pusa? Tanong ni Sir Anton. Kako, ha? Hindi ikaw yun? Tanong ulit ni Sir Anton. Umiling ako. Nagtinginan sila ni Sir Medrano. Si Ice naman, nakakunot noo. So weird. Maya-maya ay sabi ni Sir Anton. 4 na buwan ang lumipas, normal lahat. Bukod sa mga araw na sinasama ako ni Noel sa lakad niya pag magkikita sila ng matanda. Pero ng araw na to may iba. Buong araw kasi na kinakausap ako ng demonyo. Buong araw din na natatandaan ko lahat. Yung bang walang blanko sa memorya ko. Alam ko kung anong ginawa ko sa buong araw. 7:00 ng gabi nang tawagan ako ni Ice. Nasa Pampanga pa raw siya pero pauwi na siya. Pinasasamahan niya sa akin si Kuya Jojo. Pinapadala niya yung tricycle ng kuya ko, hindi yung motor ko. Nang tanungin ko kung bakit, babalik na sila Gracie. Samahan mo si Jojo ah. Ayaw niyang magsabi kila Tony. Nahihiya siguro. Malamang iniisip niya rin na pagagalitan siya ng mga yon kasi tatanggapin niya pa uli si Grace. Sabi ni Ice. Kako, siya ba hindi? Tumawa naman siya ng pagak. Sino ba ako para pigilan ng kaibigan natin na maging masaya ulit? Hindi kailangan ni Jojo ng sermon ngayon. Kailangan niya ng suporta. Buong simbahan ang nasa balikat niya. Kailangan kondisyon siya lagi. Tsaka, paano naman talaga kung nagsisisi na si Grace, di ba? Si Noel nga nabigyan nila ng second chance. Bakit hindi si Grace? Sampalin ko sila ng back to back eh. Sagot niya. Pagkatapos ng tawag at habang ipinapaalam kong hiramin ang tricycle ng kuya ko, nagsasalita na naman yung demonyo. Malamang daw mahirap yung lalaking sinamahan ni Ate Grace kaya babalik na siya kay Kuya Jojo. Mainam din daw yun na bumalik siya para malaman ng mga nasa church at maraming mag-backslide. Hindi ako umimik. Para kasi sa akin, isa sa mga pinaka-core ng pagkatao ni Kuya Jojo ay ang pagpapatawad. Nagulat si Kuya Jojo nang ako ang makita niya imbis na si Ice. Pinaliwanag kong nasa Pampanga pa si Ice kaya pagtiisan niya muna ako. Malungkot yung ngiti ni Kuya. Pansin ko rin yung ipinayat niya. At yung sigla niya wala. Tama ba tong gagawin ko, Simon? Tanong niya nung makarating na kami sa bus stop. Hindi ko rin alam kuya eh. Sagot ko kasi yun naman ang totoo. Ako rin eh. Mahal ko pa rin siya kahit ganito ang nangyari. Sabi niya, tumango naman ako. Handa akong magpakamartir kahit paulit-ulit niya akong lokohin. Natawa ako. Sasakalin ka ni Ice kuya. Kako. Hindi yun malayong mangyari. Sagot ni kuya. Napaunat na kami ng tayo nung may tumigil na bus at nang umalis yon nakita namin sila. Si Ate Grace, Job, yung lalaking kasama ni Ate Grace sa sementeryo at isa pang malaking lalaki na hindi ko makita ang mukha. Parang isang malaking anino lang siya. Binundol ako ng kaba. Nasa kabilang panig kami ng kalsada. 2 lanes. Tumingin ako sa kaliwat kanan. May ilang paparating na sasakyan sa lane na katabi namin. Pero kila Job wala. Naramdaman ko yung paghawak ni Kuya Jojo sa akin pero pumigsi ako. Iba ang kutob ko sa malaking lalaking hindi ko makita ang mukha. Daddy! Masayang tawag ni Job kay Kuya Jojo. Tumatalon-talon pa siya. Simon! Dinig kong tawag ni Kuya Jojo. Job! Sigaw ko. Yun na lang ang nagawa ko nung itulak silang mag-ina nung malaking lalaki. Tapos may L300 na paparating. Ang bilis. Tapos may tumilapon. Napunta sa kabilang lane. Ilang metro ang layo sa akin. Wala akong paki kahit mas malapit sa akin si Ate Grace kahit na nakita kong nangingisay siya at duguan. Si Job ang hinanap ko. Sigurado naman ako na hindi siya papabayaan ng Diyos, di ba? Di ba? Inosente ang mga bata. Hindi sila mapapano. Hindi niya hahayaan. Kaya, nung makita ko yung ulo niya na medyo malayo sa katawan niya ay kinuha ko yun.
Maingat. Dahan-dahan. Kasi natatandaan ko sabi sa science, maninipis lang ang ugat sa liig eh. Mon, lika na. Si Ice. Andito na si Ice. Kaya tumayo agad ako, pinunas ko sa shorts ko yung duguan kong kamay. Ice, nadikit ko na si Job. Okay na 'di ba? Bubuhayin siya ng Diyos 'di ba? Kasi 'di ba bata siya? Ice, 'di ba? Ano bang kasalanan niya sa lahat ng to, Ice? Bakit siya nadamay? Bakit siya nadamay? Sabi ko. Hindi ko alam na sumisigaw na pala ako nun. Nalaman ko na lang kinabukasan nung nawalan ako ng boses. Niyakap ako ni Ice. Pilit na inilalayo kay Job, kay Kuya Jojo na nakatulala lang. Sa lahat. Para akong batang binitbit niya. Mon, tingin ka sa akin. Sinunod ko siya kasi ang higpit ng hawak niya sa pisngi ko. Hinga ka muna, Mon ah. Sabi niya ulit. Bakit nadamay si Job? Mahina kong tanong. Hindi ko narinig kung anong sinagot ni Ice, kung may naisagot ba siya. Pero yung demonyo ang narinig ko ang sagot. Dahil ganyan ang Diyos niyong mga tao, Simon. Ganyan siya kalupit.